Masaya ang buhay ng pamilya ni Ted, Micah at Jemuel noon. Hindi man sila mayaman, pero sapat ang kinikita ng kanilang mga magulang upang maibigay ang kanilang mga pangangailangan. Sa maliit ngunit maaliwalas nilang bahay, doon nabuo ang maraming masasayang alaala. Tawanan tuwing hapon, kwentuhan bago matulog at simpleng banding tuwing gabi. Si Ted ang panganay, responsable, tahimik, at likas na mapagkalinga. Si Micah naman ay masiyahin at palabiro. Samantalang si Jemuel ang bunso, na puno ng pangarap at sigla. Kompleto ang kanilang mundo. Hanggang sa isang araw, biglang nagbago ang lahat. Isang gabi, habang naghahapunan sila, biglang napahawak sa dibdib ang kanilang ama. Napansin kaagad ni Ted ang kakaibang ekspresyon nito. "Tay, ayos lang po ba kayo?" Nag-aalalang tanong niya. Hindi kaagad nakasagot ang kanilang ama. Napangiwi ito sa sakit at unti-unting nanghina. Nagkagulo ang lahat. Dali-daling isinugot ang kanilang ama sa ospital habang umiiyak si Micah at Jemuel. Ngunit huli na ang lahat. Inatake sa puso ang kanilang ama. At ilang oras lamang matapos dalhin sa ospital, tuluyan na nga itong binawian ng buhay. Parang gumuho ang mundo ng pamilya. Sa murang edad, natutunan nilang harapin ang realidad ng pagkawala. Hindi naging madali ang pagbangon, lalo na para sa kanilang ina na labis na naapektuhan sa nangyari. Lumipas ang mga taon. Pilit nilang binuong muli ang kanilang buhay. Si Ted ay nagsimulang magtrabaho habang nag-aaral upang makatulong sa kanilang ina. Si Micah at Jemuel naman ay nagpatuloy sa pag-aaral. Pilit na tinutupad ang mga pangarap na minsang ipinangako nila sa kanilang ama. Akala nila, unti-unti nang bumabalik ang ayos ng lahat. Ngunit dumating na naman ang isa pang pagsubok. Isang araw, napansin ni Ted na madalas nang nanghihina ang kanilang ina. Madalas rin itong mawalan ng ganang kumain at tila laging pagod. Nang ipasuri nila ito sa ospital, doon nila nalaman ang masakit na katotohanan. May breast cancer ang kanilang ina. Parang muling binasag ang kanilang mga puso. Hindi matanggap ni Micah ang balita at halos araw-araw itong umiiyak. Si Jemuel naman ay tahimik lang, ngunit ramdam ang takot at lungkot sa kanyang mga mata. Si Ted, kahit gustong sumuko, ay pinilit maging matatag. "Lalaban tayo," mahina ngunit matibay niyang sabi sa kanyang mga kapatid. "Hindi natin pababayaan si nanay." Ginawa nila ang lahat. Nagtrabaho si Ted ng mas doble. Nagtipid sila at umutang upang maipagamot ang kanilang ina. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, unti-unting nanghina ang katawan nito. Hanggang sa dumating ang araw na kinakatakutan nila. Sa isang tahimik na umaga, tuluyan nang pumikit ang kanilang ina. Walang salitang kayang magpalinaw ng sakit na kanilang nararamdaman. Parang nawala ang ilaw ng kanilang buhay. Naiwan silang tatlo. Walang gabay, walang masasandalan. Sa edad na 30, si Ted ay tuluyan nang tumayo bilang haligi ng kanilang pamilya. Hindi na siya basta panganay lamang. Siya na ang tumatayong ama at ina ng kanyang mga kapatid. Habang nakatayo siya sa harap ng puntod ng kanilang mga magulang, bahigpit niyang hinawakan ng mga kamay ni Micah at Jemuel. Tahimik siyang nalumpa sa kanyang sarili. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga kapatid. Ano man ang mangyari, lalaban siya para sa kanila. Dahil ngayon, sila na lamang ang natitira sa isa't isa. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw matapos mawala ang kanilang ina. Ang bahay na dati puno ng tawanan ay napalitan ng katahimikan. Bawat sulok nito ay merong alaala. Mga alaalang lalo lamang nagpapabigat sa dibdib ng magkakapatid. Si Ted ang pinakaapektado. Ngunit pilit niya itong itinatago.
Bilang panganay, alam niyang wala siyang karapatang magpakita ng kahinaan. Kailangan niyang maging matatag para kina Micah at Chimuel. Ngunit ang realidad ay hindi madaling takasan. Sunod-sunod na bayarin ang dumarating. Ospital, gamot, utang sa mga kamag-anak at kapitbahay. Kahit na may trabaho si Ted, hindi ito sapat upang matustusan ang lahat. Halos hindi na siya natutulog kakaisip kung papaano nilang malalagpasan ang lahat ng ito. Isang gabi, habang nakaupo sila sa sala, tahimik na nag-uusap ang magkakapatid. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Kuya, paano na tayo? Mahinang tanong ni Micah habang pinipigilan ng luha. Napayuko si Ted. Ilang sandali siyang hindi nakapagsalita. Alam niyang iyon din ang tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Si Jemuel naman ay tahimik lang, ngunit halata ang pag-aalala sa kanyang mukha. Hawak niya ang kanyang notebook, ngunit hindi siya makapag-aral. Paano nga ba siyang makakapag-focus kung kinabukasan nila ay tila walang kasiguraduhan? Huminga ng malalim si Ted bago nagsalita. Kakayanin natin to, sabi niya. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Basta't magkakasama tayo, may pag-asa pa. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, alam niyang may kailangan siyang gawin. Isang desisyong matagal na niyang iniisip, ngunit pilit niyang iniiwasan. Kinabukasan, tinipon niya ang kanyang mga kapatid. May hawak siyang ilang papeles, mga listahan ng utang at bayarin. Micah, Jemuel, panimula niya. Bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. May kailangan tayong pag-usapan. Napatingin sa kanya ang dalawa. Kinakabahan. Hindi na sapat ang kinikita ko. Diretsa ang sabi ni Ted. Kahit anong tipid ang gawin natin, hindi natin mababayaran kaagad ang mga utang. Kuya, mahina ang boses ni Micah. Napahigpit ang hawak ni Jemuel sa kanyang kamay. May isang paraan, dugtong ni Ted, sabay tingin sa paligid ng kanilang bahay. Agad na naunawaan ng dalawa ang ibig niyang sabihin. Kuya, hindi. Nanginginig na sabi ni Micah. Tumango si Ted, pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Alam kong masakit, wika niya. Bahay ito ni nanay at tatay. Dito tayo lumaki. Dito tayo naging masaya. Napaluha si Micah. Si Jemuel naman ay napayuko. Pilit na tinatago ang kanyang lungkot. Pero kung hindi natin ito bibitawan, pagpapatuloy ni Ted, hindi tayo makakausad. Tahimik ang paligid. Tanging hikpi ni Micah ang maririnig. Kuya, ito na lang ang natitira sa atin. Umiiyak na sabi niya. Lumapit si Ted at hinawakan ang kanyang balikat. Hindi, Micah. Malumanay niyang sagot. Hindi lang ito ang natitira sa atin. Narito pa tayo, magkakasama. At yun ang mas mahalaga. Napatingin si Jemuel kay Ted. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang responsibilidad na pasa ng kanyang kuya. Hindi na siya nagsalita. Tahimik niyang tinanggap ang desisyon. Sa araw na yon, nagdesisyon ang magkakapatid na ibenta ang kanilang bahay. Ang tanging alaala na naiwan ng kanilang mga magulang. Napakasakit, ngunit alam nilang iyon ang unang hakbang upang makabangong muli. Habang pinagmamasdan nila ang kanilang tahanan, isa-isang bumalik ang mga alaala. Ang tawa ng kanilang ama, ang lambing ng kanilang ina, at ang masasayang araw ng kanilang pagkabata. Ngunit ngayon, kailangan na nilang magpaalam. At sa pagtalikod nila sa bahay na yon, dala nila ang pangakong hindi sila susuko anumang pagsubok ang dumating sa kanilang buhay. Hindi naging madali ang paglipat ni Ted, Micah at Jemuel. Mula sa dati nilang tahanan na puno ng alaala, napunta sila sa isang maliit na studio-type apartment na halos kasya lamang sa kanilang tatlo. Iisang kwarto, iisang bintana at iisang electric fan ang kanilang pinaghahatian. Sa unang gabi nila roon, tahimik lang ang lahat. Wala ang dating ingay ng kanilang tahanan.
Wala ang amoy ng lutong ulam ng kanilang ina. Wala ang pakaramdam ng pagiging kumpleto. Habang nakahiga sa manipis na banig, nakatitig si Micah sa kisame. Kuya, namimiss ko talaga yung bahay natin. Mahina niyang sabi. Hindi kaagad sumagot si Ted. Nakatingin lang siya sa dingding. Malalim ang iniisip. Hindi lang ikaw, sagot niya matapos ang ilang sandali. Pero kailangan nating tanggapin na ito na muna ang realidad natin. Si Jimwell naman ay tahimik lang sa isang sulok. Hawak ang kanyang libro. Ngunit kahit anong pilit niyang magbasa, hindi siya makapag-focus. Masyadong mabigat ang lahat. Kinabukasan, nagsimula na silang harapin ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Si Ted ay mas lalo pang nagsipag sa trabaho. Madalas siyang umuwi ng gabi. Pagod at halos wala ng lakas. Ngunit kahit ganoon, sinisigurado niyang may pagkain ng kanyang mga kapatid at maayos ang kanilang kalagayan. Lumipas ang mga taon. Si Ted ang tumayong ama at ina sa kanilang magkakapatid. Lahat ay ginawa niya para sa mga ito, makapagtapos at makapagpatuloy lamang sa pag-aaral. Hanggang sa dumating ang araw na si Micah ay nakapagtapos ng pag-aaral at kaagad siyang naghanap ng trabaho. Kahit hindi ito konektado sa kursong tinapos niyang Banking and Finance. Tinanggap niya ito. Isang araw, excited siyang umuwi at kinausap si Ted. Kuya, natanggap ako sa trabaho. Masigla niyang sabi, kahit halatang pagod. Ngumiti si Ted, ngunit may halong pag-aalala. Sigurado ka ba dyan? Hindi naman yan yung gusto mong trabaho, di ba? Tumango si Micah. Hindi man ito ang pangarap ko, kuya. Pero para sa atin to, kailangan natin eh. Natahimik si Ted. Ramdam niya ang sakripisyo ng kanyang kapatid. Samantala, si Jimwell ay patuloy na nag-aaral. Kahit hirap, pinilit niyang magpursige. Alam niyang ang edukasyon ang susi para makaahon sila sa kanilang sitwasyon. Ngunit kahit nagsisikap silang lahat, hindi pa rin sapat ang kanilang kinikita. Dumarating ang mga bayarin na tila walang katapusan. Kuryente, tubig, renta, pagkain, at higit sa lahat, ang mga utang na iniwan ng nakaraan. Isang gabi, habang nagbibilang si Ted ng kanilang pera, napabuntong hininga siya. Ganito na lang ba palagi? Bulong niya sa sarili. Napansin ito ni Micah. Kuya, kulang pa rin ba? Maingat niyang tanong. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Ted. Kahit anong gawin natin, parang hindi pa rin sapat. Sagot niya. Tahimik silang lahat. Doon nagsimulang mabuo sa isip ni Ted ang isang matinding desisyon. Isang desisyong alam niyang makapagpapabago sa kanilang buhay. Ngunit kapalit nito ay ang pansamantalang pagkawala niya sa tabi ng kanyang mga kapatid. Hindi niya kaagad ito sinabi. Ilang araw niya itong pinag-isipan, pinagdasal at pinaghandaan. Alam niyang kapag sinabi niya ito, masasaktan sina Micah at Jimwell. Ngunit bilang panganay, kailangan niyang gawin ang mas mahirap na desisyon para sa kinabukasan nila, para sa pangarap nilang makabangon, at para sa pangakong binitawan niya sa puntod ng kanilang mga magulang na hinding-hindi niya pababayaan ang kanyang mga kapatid. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga kapatid na natutulog, mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Handa na siya. Handa na siyang isakripisyo ang sariling kaligayahan para lamang sa kanila. Dahil minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa pagiging magkasama, kung hindi sa kung gaano kalayo ang kaya mong marating para sa mga taong mahal mo. Ilang araw ding inipon ni Ted ang lakas ng loob upang sabihin ang kanyang plano. Hindi yun basta simpleng desisyon. Alam niyang mababago nito ang takbo ng kanilang buhay. At higit sa lahat, masasaktan ang dalawa niyang kapatid. Isang gabi, habang sabay-sabay silang kumakain ng simpleng hapunan, napansin ni Micah at Jimwell ang katahimikan ni Ted. Hindi ito tulad ng dati na kahit pagod, ay pilit pa rin nakikipagkwentuhan. Kuya, may problema ba? Tanong ni Jimwell. Huminga ng malalim si Ted at ibinaba ang kanyang kutsara. May kailangan akong sabihin sa inyo. Seryoso niyang wika.
Napatingin kaagad sa kanya ang dalawa. Biglang bumigat ang pakiramdam nila na para bang may hindi magandang mangyayari. Mag-a-abroad ako. Parang huminto ang oras. Ano? Halos sabay na sabi ni na Mike at Jimuel. May oportunidad akong nakita sa Saudi. Pagpapatuloy ni Ted. Mas malaki ang sahod. Mas mabilis nating mababayaran ang mga utang. Hindi kaagad nakapagsalita si Micah. Unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Kuya, bakit kailangan mo pang umalis? Nanginginig ang boses niya. 3 na nga lang tayo. Iiwan mo pa kami. Napayuko si Ted. Ramdam niya ang sakit sa bawat salitang binitawan ng kanyang kapatid. Kuya, sabat ni Jimuel. Dito ka na lang. Mag-working student ako. Tutulong ako sa gastos. Huwag ka lang umalis. Tahimik lang si Ted sa loob ng ilang segundo. Pilit niyang pinipigilan ang emosyon na gustong kumawala. Hindi rin madali sa akin ito. Sa wakas ay sabi niya. Bakas ang lungkot sa kanyang boses. Araw-araw ko itong pinag-isipan. Pero kung mananatili ako dito, matatagalan pa bago tayo makabangon. Tumingin siya sa kanilang dalawa. Gusto kong mabigyan kayo ng mas magandang buhay. Gusto kong makapagtapos si Jimuel ng walang iniisip. Gusto kong matulungan si Micah na maabot ang kanyang pangarap. Hindi na napigilan ni Micah ang kanyang pag-iyak. Lumapit siya kay Ted at maigpit itong niyakap. Ayaw kitang mawala, kuya. Agad naman silang niyakap ni Ted pabalik. Hindi ako mawawala. Pulong niya. Pansamantala lang ito. Pangako, babalik ako kapag maayos na ang lahat. Lumapit din si Jimuel at sumama sa yakap nilang tatlo. Sa gabing iyon, walang gustong bumitaw. Pagkatapos ng ilang linggo, dumating ang araw ng pag-alis ni Ted. Sa airport, mabigat ang kanilang mga hakbang. Halata sa kanilang mga mukha ang lungkot at pangamba. Alagaan niyo ang isa't isa, pili ni Ted. Oo, kuya. Mahinang sagot nila. Bago pumasok sa departure area, muli niyang niyakap ang kanyang mga kapatid. Para sa atin to, sabi niya. Mag-iingat ka, kuya. Umiiyak na sabi ni Micah. Tumango si Ted at pilit nang umiti. Kahit na punong-puno ng lungkot ang kanyang puso. Habang papalayo siya, pakiramdam niya ay may bahagi ng sarili niyang naiwan. Ngunit hindi siya pwedeng umatras. Sa likod ng kanyang mga luha, may isang malinaw na layunin. Ang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ng kanyang mga kapatid. At kahit gaano kasakit ang paghihiwalay na yon, pinili niyang magpakatatag. Dahil minsan, ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng sakripisyo. Kahit pa ang kapalit nito ay ang paglayo sa mga taong pinakamahalaga sa iyo. Hindi naging madali ang bagong buhay ni Ted sa Saudi. Sa unang araw pa lamang niya roon, agad niyang naramdaman ang bigat ng realidad. Ibang-iba ang klima, kultura, at paraan ng pamumuhay. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamatindi niyang kalaban ay ang matinding pangungulila sa kanyang mga kapatid. Araw-araw, maaga siyang gumigising upang pumasok sa trabaho. Mahaba ang oras ng kanyang duty. Madalas lampas pa sa 8 oras. Pagod ang kanyang katawan. Ngunit mas pagod ang kanyang isip sa kakaisip sa kalagayan ni Micah at Jimuel. Sa tuwing sumasapit ang gabi, doon niya nararamdaman ang lungkot. Sa maliit niyang kwarto, mag-isa siyang kumakain. Mag-isa rin siyang nagpapahinga. Wala ang ingay ng kanyang mga kapatid at wala ang simpleng tawanan na dati niyang nakasanayan. Isang gabi, habang hawak ang kanyang cellphone, tinawagan niya si Micah. Hello? Hello, kuya? Masiglang bati nito. Pilit na itinatago ang lungkot. Kamusta kayo dyan? Tanong ni Ted. Ayos lang kami, kuya. Ikaw, kamusta ka na? Sagot ni Micah. Okay lang naman ako dito. Medyo pagod lang sa trabaho. Sagot niya. Kahit na ang totoo, ay higit pa sa pagod ang kanyang nararamdaman. Kuya, salamat ha. Biglang sabi ni Micah. Nandito kami ni Jimuel dahil sa'yo. Natahimik si Ted. Napangiti siya kahit papaano. Para sa inyo to, sabi niya. Makalipas ang ilang buwan,
Nagsimula na siyang regular na magpadala ng pera. Walang palya. Tuition ni Jimwell, allowance, bayarin sa bahay, at unti-unting pagbabayad ng kanilang mga utang. Kahit mahirap, tiniis niya ang lahat. At sa kabutihang palad, napunta siya sa isang mabait na amo. Hindi siya pinapahirapan at binibigyan pa siya ng pagkakataong makapagpahinga. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nawawala ang hirap ng pagiging malayo sa pamilya. May mga pagkakataon na ring mailip siya at pwede siyang makauwi ng Pilipinas. Ngunit sa halip na gamitin ito, pinili niyang ipa-convert iyon sa pera. Sayang din po kasi, sabi niya sa kanyang amo. Mas kailangan ko po ang pera kaysa sa bakasyon. Ang bawat pisong naiipon niya ay may katumbas na sakripisyo. Mga panahong hindi niya nakakasama ang kanyang mga kapatid. Mga espesyal na okasyong hindi niya nasaksihan at mga simpleng sandaling hindi niya naranasan. Ngunit hindi siya nagsisisi. Dahil sa bawat pagod, lungkot, may isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang pangarap na balang araw, magiging maayos rin ang lahat. Lumipas ang mga buwan hanggang sa naging taon. Unti-unti, nababawasan ang kanilang utang. Nakakapagpadala siya ng mas malaki. Nakikita niya ang pagbabago sa buhay ng kanyang mga kapatid. Si Jimwell ay patuloy na nag-aaral ng mabuti, habang si Micah naman ay mas nagiging matatag sa kanyang trabaho. Isang araw, may natanggap siyang mensahe mula kay Jimwell. Kuya, malapit na akong graduate. Napangiti si Ted habang binabasa iyon. Parang napawi ang lahat ng kanyang pagod. Konti na lang, bulong niya sa sarili. Malapit na. Sa gitna ng disyerto, sa gitna ng pagod at lungkot, patuloy siyang lumalaban dahil para kay Ted, ang bawat patak ng pawis at bawat luha ay hindi sayang. Kung ang kapalit naman nito ay ang magandang kinabukasan ng kanyang mga kapatid. Lumipas ang 4 na taon na tila isang iglap lamang para kay Ted. 4 na taon ng walang tigil na trabaho, sakripisyo, at pagtitiis sa malayong lugar. Ngunit sa Pilipinas, malaking pagbabago na ang nagaganap sa buhay ni Micah at Jimwell. Isang araw, masayang ibinalita ni Jimwell ang kanyang pinakahihintay na tagumpay. Kuya, graduate na ako. Halos pasigaw niyang sabi sa tawag. Napahinto si Ted sa kanyang ginagawa. Parang hindi siya kaagad nakapaniwala. Talaga? Tanong niya, puno ng saya. Oo kuya, engineer na ako. Dagdag ni Jimwell. Hindi napigilan ni Ted ang mapangiti. Napuno ng tuwa ang kanyang puso. Lahat ng pagod, lungkot at sakripisyo ay biglang nagkaroon ng saysay. Congrats Jimwell, alam kong kaya mo yan. Sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses. Salamat kuya, dahil sa iyo to, dahil sa tulong mo. Ilang linggo matapos ang graduation, agad na nakahanap ng magandang trabaho si Jimwell sa isang kilalang kumpanya. Samantalang si Micah naman ay natanggap na rin sa isang trabaho na konektado sa kanyang kursong Banking and Finance. Unti-unting gumaan ang kanilang buhay. Hindi na sila kapos sa pang-araw-araw. Nakakapag-ipon na rin sila. At higit sa lahat, hindi na ganon kabigat ang pasanin na matagal nilang pinasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi nila nakakalimutan, ang sakripisyo ni Ted. Isang gabi, habang nag-uusap sina Micah at Jimwell, napagpasya nilang gawin ang isang bagay na matagal na nilang iniisip. Jimwell, hindi pa parang kulang pa rin ang nagagawa natin para kay kuya? Tanong ni Micah. Tumango si Jimwell. Oo nga eh, siya ang halos sumalo ng lahat para sa atin. Tahimik silang dalawa sandali, bago muling nagsalita si Micah. Paano kung ibalik natin sa kanya ang lahat ng pinaghirapan niya? Napatingin si Jimwell sa kanyang ate. Anong ibig mong sabihin ate? Ngumiti si Micah. Yung mga padala niya, hindi naman natin ginagastos lahat, diba? Paano kung ipunin natin at ibalik sa kanya? Napaisip si Jimwell. Unti-unti siyang napangiti. Magandang ideya yan ate. Simula noon, mas naging maingat sila sa paggastos. Kahit kaya na nilang mamuhay ng mas komportable, pinili pa rin nilang magtipid. Ang bawat perang ipinapadala ni Ted
ay kanilang iniipon at dinadagdagan pa bilang kanilang pasasalamat. Ito ay isang tahimik na paraan ng pagtanaw ng utang na loob. Ngunit hindi doon natapos ang kanilang plano. Isang araw, may nakita si Micah na isang pamilyar na bahay na muling ipinagbibili. Chimuel, tignan mo to. Sabik niyang sabi. Nang makita ito ni Chimuel, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ba? Bahay natin to dati? Tumango si Micah. Tama. Ito ang bahay na puno ng kanilang alaala. Ang bahay ng kanilang nanay at tatay. At muling ibinibenta. Nagkatinginan ng magkapatid. Parang may isang ideya na sabay nilang naisip. Tara, bilhin natin. Sabay nilang sabi. Hindi naging madali ang proseso. Ngunit dahil sa kanilang ipon at sa tulong ng kanilang trabaho, nagawa nilang mabiling muli ang bahay. Agad nila itong pinaayos, pinarenovate, pinaganda, at ginawang parang bago. Na para bang nung mga panahong una silang nakatara dito. Sa puso nila, nananatili pa rin ang parehong alaala. Hindi nila sinabi kay Ted ang kanilang plano. Gusto nila itong maging isang sorpresa. Isang pagbabalik ng lahat ng sakripisyong ibinigay niya. Habang tinitingnan nila ang unti-unting pag-aayos ng bahay, napangiti si Micah. Malapit na, sabi niya. Malapit na nating maibalik kay kuya ang lahat, sabi naman ni Jemuel. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman nila na hindi na lamang sila umaasa. Sila na rin ang nagbibigay. Sila na rin ang lumalaban. At higit sa lahat, handa na silang suklian ng pagmamahal ng kanilang kuya. Matapos ang halos 4 na taon, sa wakas ay nagdesisyon si Ted na umuwi ng Pilipinas. Kahit sandali lamang, hindi niya na kayang pigilan ang pananabik na makita ang kanyang mga kapatid. Sa kabila ng pagod at sakripisyo, gusto niyang maramdaman muli ang init ng kanilang samahan. Hindi niya alam, may mas malaki palang naghihintay sa kanya pag-uwi. Paglapag pa lamang ng eroplano, agad niyang hinanap sina Micah at Jemuel sa airport. Ilang segundo lamang ang lumipas, nakita niya ang dalawa. Nakangiti, ngunit may bakas ng luha sa mga mata. Kuya! Sabay nilang sigaw habang tumatakbo papalapit sa kanya. Hindi na napigilan ni Ted ang kanyang emosyon. Mahigpit niyang niyakap ang dalawa. Miss na miss ko na kayo, mahina niyang sabi. Miss ka na rin namin kuya, sagot ni Jemuel. Ilang sandali silang nagyakapan. Tila ayaw na muling maghiwalay. Habang nasa biyahe pa uwi, napansin ni Ted ang kakaibang ngiti ng kanyang mga kapatid. Parang meron kayong tinatago biro niya. Nagkatinginan sina Micah at Jemuel. Wala kuya. Basta may papakita lang kami sa'yo, sagot ni Jemuel. Surprise! Dagdag ni Micah habang nakangiti. Napakunot ang noo ni Ted, ngunit hinayaan na lamang niya. Habang papalapit ang sasakyan sa kanilang destinasyon, unti-unti nagiging pamilyar ang lugar kay Ted. Sandali, parang kilala ko ang lugar na to sabi niya. Ngunit hindi pa rin niya lubos na maunawaan. Hanggang sa tuluyan silang uminto. Pagbukas niya ng pinto ng sasakyan, napako siya sa kanyang kinatatayuan. Sa harap niya, ang bahay. Ang bahay na dati nilang tinitirhan. Ang bahay na akala niya tuluyan na nilang nawala. Ngunit ngayon, nakatayo siya sa harapan nito. Mas maayos na ito, mas maganda, ngunit pareho pa rin ang pakiramdam. Micah, Jemuel, halos pabulong niyang sabi. Ano to? Ngumiti si Micah habang papalapit sa kanya. Kuya, welcome home. Hindi na napigilan ni Ted ang mapaluha. Unti-unti siyang lumapit sa bahay. Hinahaplos ang pader na minsan na nilang tinirhan. Hindi ko akalain, nanginginig niyang sabi. Pinili namin ulit kuya, sabi ni Jemuel. Para sa'yo, para sa atin, para sa alaala ng ating mga magulang. Napayakap si Ted sa dalawa niyang kapatid. Mahigpit na para bang ayaw na niyang bumitaw. Ngunit hindi pa roon natatapos ang sorpresa. May iniabot si Micah sa kanya. Isang maliit na passbook. Kuya, ito. Sa'yo ito. Sabi niya. Tinanggap pa yun ni Ted. Nagtataka kung ano yun. Ano to? Buksan mo kuya.
sabi ni Micah. Dahan-dahan niyang binuksan ang passbook at nanlaki ang kanyang mga mata. Naroon ang malaking halaga ng pera. Micah, saan galing to? Gulat niyang tanong. Ngumiti si Micah, may luha sa mga mata. Kuya, yung ilang pera sa mga pinapadala mo, itinabi namin at tinagdagan, inipon namin. Tama kuya, inipon namin para maibalik sa'yo, dagdag ni Jimuel. Hindi man yan ang lahat ng ginastos mo para sa amin, pero kahit papaano, gusto naming maibalik ito para naman masuklian namin ang lahat ng paghihirap mo. Hindi na nakapagsalita pa si Ted. Tila nawala ang lahat ng kanyang lakas. Napaupo siya habang patuloy na pumapatak ang kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa laban. Ang mga batang minsan niyang inalagaan noon, ngayon ay handa na ring alagaan siya. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Ted na ang lahat ng kanyang sinakripisyo ay hindi na sayang dahil ang bunga nito ay hindi lamang tagumpay kung hindi isang pamilyang mas lalong pinagtibay ng pagmamahal. Hindi pa rin makapaniwala si Ted sa lahat ng nangyari. Habang nakatayo siya sa loob ng dati nilang bahay, ngayon ay mas maayos na, mas maganda, ngunit puno pa rin ng parehong alaala. Ramdam niya ang init na matagal na niyang hinahanap. Ang tahanang minsan nilang binitawan dahil sa hirap, ay muli nilang nabawi dahil sa pagsisikap at pagmamahal. Umupo silang tatlo sa sala, ang lugar kung saan dati silang nagsasalo-salo ng tawanan, kasama ang kanilang mga magulang. Ngunit ngayon, ibang klaseng saya ang kanilang nararamdaman. Isang saya na bunga ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Kuya, mahina ngunit masayang sabi ni Micah. Siguro naman wala ka ng dahilan para bumalik sa Saudi. Napatingin si Ted sa kanyang kapatid. Hindi siya kaagad nakasagot. Dito ka na lang kuya, dagdag ni Micah. Kaya na natin to. Sama-sama na ulit tayo. Sumingit si Jimuel. May halong biro ang tono. Oo nga kuya. Panahon mo naman. 38 ka na oh. Mag-asawa ka na. Natatawang sabi nito. Napangiti si Ted sa unang pagkakataon ng buong puso. Kayo talaga, sabi niya habang umiiling. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may malalim na emosyon siyang nararamdaman. Ilang taon na rin niyang isinantabi ang sariling pangarap, kaligayahan at buhay para lamang sa kanyang mga kapatid. Ngayon, tila binabalik sa kanya ang lahat. Totoo ba talaga to? Mahina niyang tanong. Tumango si Micah. Oo kuya, ito na yon. Hindi na tayo katulad ng dati. Tahimik na napatingin si Ted sa paligid. Sa bawat sulok ng bahay, naalala niya ang kanyang mga magulang, ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga pangarap para sa kanilang mga anak. Nanay, tatay, pulong niya sa sarili. Natupad na po namin. Napapikit siya sandali at inayaan ang sarili na maramdaman ng lahat. Ang sakit ng nakaraan, ang pagod ng kasalukuyan at ang saya na ngayon. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, nakangiti na siya. Salamat, sabi niya sa kanyang mga kapatid. Hindi ko akalaing darating tayo sa ganito. Dahil sa ito kuya, sagot ni Jimuel. Kung hindi ka nagsakripisyo para sa amin, hindi kami makakarating dito. Umiling si Ted. Hindi, dahil to sa ating lahat, sa pagtutulungan natin. Nagkatinginan silang tatlo at sabay-sabay na napangiti. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanilang pinagdaanan, pagkawala ng mga magulang, kahirapan, utang at paghihiwalay, nagawa nilang malampasan ng lahat. Hindi dahil madali, kung hindi dahil pinili nilang wag sumuko. Pinili nilang magtiwala sa isa't isa. At higit sa lahat, pinili nilang maniwala sa tulong ng may kapal. Sa gabing iyon, sabay-sabay silang kumain sa hapag. Simpleng pagkain, ngunit puno ng pagmamahal. Tulad ng dati, ngunit mas makahulugan sa ngayon. At habang nagtatawanan sila, tila muling nabuhay ang tahanang minsang nalugmok sa lungkot. Dahil ang bahay ay hindi lamang binubuo ng dingding at bubong. Ito ay nabuo sa pagmamahal, sakripisyo at pagkakaisa. Sa wakas, natagpuan nila hindi lamang ang tahanan na nawala, kung hindi ang tunay na kahulugan ng pamilya.
At sa bagong yugto ng kanilang buhay, sabay-sabay nilang harapin ang kinabukasan, hindi na bilang mga ulila, kung hindi bilang isang pamilyang matatag, buo at puno ng pag-asa. Ang kwentong ito ay nagtuturo na ang tunay na lakas ng isang pamilya ay makikita sa kanilang pagmamahalan, sakripisyo at pagkakaisa sa gitna ng matitinding pagsubok. Kahit gaano kahirap ang buhay, kung nagtutulungan at hindi sumusuko, darating ang araw na maaabot rin ang tagumpay. Dahil sa huli, hindi pera o ari-arian ang pinakamahalaga, kung hindi ang pamilyang handang lumaban at magsakripisyo para sa isa't isa. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!